Sa bayan ng San Ildefonso, may isang gurong hinahangaan. Si Ginoong Marco de la Peña, 42 taong gulang, matangkad, mahinhin magsalita, at kilala sa paaralang San Ildefonso Integrated School bilang isa sa pinakamahuhusay magturo ng Filipino. Sa tuwing pumapasok siya sa silid-aralan, parang pumapasok ang isang ilaw, malumanay, may kapanatagan, at may kaalaman na parang hindi nauubusan. Ngunit may lihim siyang kinakanlong, isang bisyong unti-unting kumakain sa panahon, pera, at pangalan niya, pagsasabong. Ang umagang may mabigat na hangin. Lunes. Mas maaga pa sa karaniwang oras ay nakaupo na si Ginoong Marco sa lumang upuang kahoy sa harap ng grade 10 classroom. Bit-bit niya ang lesson plan, ngunit hindi nakafocus ang isip niya ron. Paulit-ulit na bumabalik sa utak niya ang nangyari kagabi. Isang sigaw, isang taya, isang pagkatalo, at isang utang na ayaw niyang isipin. "Sir, good morning po!" Sigaw ng estudyanteng si Clarice na palaging bungis-ngis at puno ng enerhiya. Napangiti si Marco, pilit ngunit magiliw. "Good morning, Clarice." Isa-isang pumasok ang mga estudyante. May nagkukulitan, may nagbabasa, may nag-uusap tungkol sa nangyaring away sa kabilang baryo. Ngunit ang ingay ay parang humihina sa pandinig ni Marco, na para bang unti-unting lumalayo ang mga tunog imbes na lumalapit. Dahil sa isip niya, umiikot pa rin ang eksena sa sabungan. Ang pagkalugmok ng kanyang manok, ang pagtulo ng dugo nito, ang sigaw ng mga tao, at ang pagtakas ng huling pera niya na parang usok. Ang di inaasahang pagbisita. Habang nagsisimula siyang mag-discuss, nakasilip mula sa pintuan ng isang lalaki. Matikas, nakaitim na polo, at may mabigat na tingin. Si Sir Bautista, ang school principal. "Ginoong Marco, sandali lang," malamig na sabi ng principal. Nag-angat ng tingin ang mga estudyante. "Sige po, class. Sagutan ninyo muna ang activity sa page 132, sabi ni Marco bago lumabas ng silid. Pagkalabas niya, tumambad ang dalawang kasamang opisyal mula sa district office. Pamilyar ang isa sa kanila, si Supervisor Hernandez, at ang isa ay bago sa paningin niya. "Ginoong Marco," panimula ng principal, "may kailangan po tayong pag-usapan, medyo mabigat." May humigpit na lamig sa dibdib ni Marco. "Po? Tungkol saan, sir?" Nagkatinginan ng tatlong opisyal at doon pa lang niya naramdaman. Hindi ito simpleng meeting. "May natanggap kaming reklamo mula sa ilang magulang," sabi ni Supervisor Hernandez. "Ayon sa kanila, nakikita raw kayong regular sa sabungan. May ilan pa raw pagkakataon na nahuhuli kayong pumapasok ng late dahil galing sa sabong." Nanlamig ang tuhod ni Marco. Hindi siya makapagsalita. "Sir, hindi po." Ngunit pinutol siya ng principal. "May larawan, video, pati resibo ng utang sa sabungan na nakapangalan sa inyo." Dahan-dahang lumubog ang puso ni Marco. Hindi niya alam na umaabot na pala sa mga magulang ang kanyang lihim. Dahil po dito, pagpapatuloy ng principal, pansamantala kayong inaalis sa serbisyo habang iniimbestigahan ang kaso. Parang sumabog ang mundo niya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. "Sir, please. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po hinayaan na maapektuhan ang trabaho ko." Ngunit ang supervisor ay tumingin lang ng seryoso. "Ginoong Marco, teacher kayo, role model kayo. Kapag nalaman ng mga estudyante ito, ano ang magiging tingin nila?" Bumagsak ang mga balikat niya. Wala siyang naisagot. Kasabay ng paglaglag ng papel na hawak niya ay tumama rin ang katotohanan sa dibdib niya. Ang trabahong minahal niya, unti-unting kumakawala sa kanya. Ang pag-uwi na parang paglubog. Pagkatapos ng meeting, hindi na siya pinabalik sa klase.
Tahimik siyang umuwi sakay ng lumang motorsiklong matagal na niyang pinag-ipunan. Ang kalsada pauwi ay puno ng alikabok, ngunit mas mabigat ang bigat sa dibdib niya kaysa sa alikabok na dumidikit sa damit niya. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa, si Lina, nakapalda, pagod, ngunit laging may ngiting panggising. "Oh, Hon, napaaga ka? May meeting ba sa school?" Hindi agad siya sumagot. "Natanggal ako," mahina niyang sabi. Napayuko si Lina, parang tinamaan ng malamig na hangin. "Anong natanggal? Marco, anong ibig mong..." "Dahil sa sabong," putol niya. "Nahuli na nila. May nagreklamo. Pinatigil muna ako." Tahimik. Napakatahimik. Ang anak nilang si Rain, 10 taong gulang, ay lumabas mula sa maliit na kwarto. May hawak na papel na may grade report. "Papa, may 75 po ako sa math." Ngunit nang makita ang itsura ng kanyang ama, bigla siyang tumigil. "Papa, bakit ka umiiyak?" Hindi alam ni Marco kung ano ang uunahin. Ang hiya, ang galit sa sarili, ang takot, o ang pagkalunod sa pagkakamaling matagal na niyang hindi matakasan. Pinuno ng hangin ang silid, ngunit para sa kanya, parang wala siyang malanghap. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang siya ay talo. Hindi ng manok, hindi ng laban, kundi ng sarili niyang kahinaan. Ang huling linya ng kabanatang ito, habang papalubog ang araw at lumalalim ang katahimikan sa buong barangay, nakaupo si Marco sa labas ng bahay, nakatitig sa lupa, sa isang maliit na sugat sa kanyang kamay. Sugat na nakuha niya kagabi habang sinusubukang alagaan ang manok na natalo. Isang sugat na katulad ng sugat sa kanyang reputasyon. Paano ko ito babaguhin? Tanong niya sa sarili. At sa gabing iyon, nagsimula ang pinakamalaking laban ng buhay niya. Isang laban na walang sabungan, walang manok, at walang mananaya. Isang laban na siya lang ang tanging kalaban. At tanging siya rin ang makapagsisimula ng panalo. Kinabukasan, nagising si Marco nang mas mabigat pa sa hininga ang dibdib niya. Hindi tunog ng alarm clock ang bumati sa kanya, kundi ang tunog ng mga ingay sa labas. Mga kapitbahay na nag-uusap, nagbibidyoke, nag-aalaga ng manok, at paminsan-minsan ay may bulong-bulungan na parang laging may kasunod. Parang naririnig niya ang sarili niya sa bawat bulong. Si Sir Marco ba yun? Yung teacher na sabonggero? Ay naku, kaya pala minsan hindi pumapasok yan. Sayang, ang galing pa naman daw yon. Hindi man niya marinig ng malinaw, sapat na ang mga piraso ng salita para saktan siya. Pagbangon na, parang pag-akyat sa bundok. Pagbaba niya sa kusina, nakita niya si Lina na nag-aayos ng almusal. Isang platong pritong itlog at sinangag. Simple lang, pero alam niyang pinilit ni Lina maging normal ang araw. "Hon, kumain ka muna," malumanay na sabi ng asawa. Umupo si Marco, pero halos walang gana. "Kumain ka na rin?" tanong niya. "Hindi pa, sasabay ako." Ngunit sa boses ni Lina, ramdam ang pag-aalala. Habang kumakain silang dalawa, biglang nagsalita ang asawa. "Marco, hindi ko alam kung paano ka tutulungan pero nandito lang ako ha. Hindi kita iiwan." Parang pinukpok si Marco ng damdamin na hindi niya inaasahan. "Pasensya na, Hon. Pasensya na talaga." At doon sa simpleng hapag, napahawak si Lina sa kamay niya. Ang balitang kumalat. Matapos kumain, lumabas si Marco para maghakot ng tubig. Suot niya ang lumang sando at shorts. Gustong magpakasimple, gustong magpakalma. Pero napansin niyang may ilang kapitbahay na tumigil sa pagdidilig ng halaman at tumingin sa kanya. Yung dalawa, bumulong. Yung isa, umiwas ng tingin. Yung isa namang matanda ay nagtanong diretso. "Marco, totoo ba natanggal ka sa school?"
Hindi niya alam kung sasagutin ba o hindi. Ngunit sa huli, tumango siya ng mahina. Pansamantala po, Nay. Umiling ang matanda. Ay anak, sayang talent mo. Sabong talaga ang pumatay sa iyo. Walang kaaway si Marco noon, pero ngayon parang lahat may tira sa kanya. Even unintentionally. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa o minsan paghusga. Ang anak na nahihiya. Pagsapit ng tanghali, lumapit si Rain sa kanya. May hawak itong papel. Yung grade report na dapat sana'y proud na proud siyang ipakita. Pa, mahina ang tono ng bata. Bakit anak? Sa school, may nagsabi na yung papa ko raw sa bungero. Saka natanggal daw sa trabaho. Totoo po ba? Parang tinapik ng bato ang puso ni Marco. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Oo, anak. Pero hindi ibig sabihin noon na masama akong tao. Nagkamali si Papa. Pero susubukan kong itama. Tumaas ang tingin ng bata, may luha. Pa, ayoko po sila maniwala na masama ka. Yumuko si Marco at niyakap ang anak. Hindi ako mawawala sa iyo, anak. Hindi ako susuko. At sa yakap ng anak niya, doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng responsibilidad. Hindi ang trabaho, hindi ang dignidad, kundi ang pamilya na nananatiling nakatayo sa tabi niya, kahit wasak na ang pangalan niya sa labas. Ang pagdalaw ni Boyet hapon. Habang nag-aayos siya ng alagang manok sa likod bahay, may dumating na motor. Si Boyet, ang matalik niyang kaibigan simula kabataan at isa ring sabungero. Pare, tawag ni Boyet, nanlalamig ang muka. Narinig ko na ang nangyari. Huminga ng malalim si Marco. Wala na Boyet, patong-patong na mali ko. Umupo si Boyet sa tabing bangko. Alam kong hindi ka masamang tao, pero alam ko rin kung paano ka nababaon sa sabong. Sinabihan na kita noon. Hindi ito sinabi ng masama, kundi ng may tunay na pag-aalala. Ngayon, patuloy ni Boyet. Ano plano mo? Hindi nakasagot si Marco. Sa unang pagkakataon, wala siyang plano. Wala siyang direksyon. Wala siyang lakas. Ang tawag ng principal. Habang nakaupo sila ni Boyet, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Lumabas ang pangalan, Sir Bautista. Kinabahan siya. Kinabahan din si Boyet, ramdam sa tingin. Marco, sabi ng principal nang sagutin niya. Ipinapaalam ko lang. May pangalawang reklamo mula sa magulang ngayon lang. Sinasabi nilang nakita ka raw sa sabungan noong araw na may quarterly exam. Nanlaki ang mata ni Marco. Sir, hindi po. Hindi ako nagsabong noon. May video, Marco. Hindi malinaw ang muka, pero kamukha mo. At ang manok, kapareho ng sayo. Tumigas ang katawan niya. Nag-iba ang tono ng principal. Hindi nagalit, kundi pagod at dismayado. Marco, lumalala ang kaso. Mag-ingat ka sa mga susunod mong galaw. At natapos ang tawag. Para siyang nalaglag sa bangin. Ang huling eksena ng kabanata. Lumubog ang araw. Tahimik ang buong bakuran. Si Marco ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Hawak ang manok niyang natalo. Mahina, may galos, parang salamin ng kanyang pagkatao. At sa huling sandali ng gabi, may isang tanong na paulit-ulit na umiikot sa utak niya. Paano ko babawiin ang pangalan kong sirang-sira na? Ngunit ang mas mabigat ay ito. Paano kung hindi ko na mabawi? Sa dilim ng gabing iyon, nagsimula siyang manginig. Hindi sa lamig, kundi sa takot na baka ang pagiging guro ay tuluyan nang mawala sa kanya. At tuloy ang laban. Hindi laban ng mga manok, kundi laban ng tao laban sa sarili niya. Kinabukasan, Martes, ngunit para kay Marco, parang hindi sumapit ang umaga. Hindi na siya nagising sa tunog ng alarm clock.
kundi sa ingay ng tricycle sa labas, mga batang naglalaro, at sa mahinang pag-iyak ni Lina sa sala. Hindi na niya kailangang tanungin kung bakit umiiyak ang asawa. Ramdam niyang lumalala na ang sitwasyon. Ang araw na hindi mo gustong harapin. Paglabas niya sa kwarto, nakita niyang hawak ni Lina ang cellphone. May nakabukas na group chat ng mga magulang sa school. Nakita niya ang ilang mensahe. Dapat hindi na ibalik si Sir Marco. Nakakahiya sa school, sa bunghero pala. May bago raw lumabas na video, oh. Napatingin si Lina kay Marco, namumugto ang mata. May kumakalat na naman. Hinabot niya ang cellphone at ipinakita sa asawa. Isang video na kuha mula sa sabungan. Hindi siya halatang halata dahil side view. Pero pareho ang postura, pareho ang t-shirt at halos pareho ang ilong. Parang kaboses niya pa ang nagsisigaw ng, "Dagdagan mo, kaya pa yan." Nangalog ang tuhod ni Marco. "Hindi ako yan. Hindi ako pumunta sa sabungan nung araw na yan," mahina niyang sabi. Ngunit alam niyang mahirap ng paniwalaan iyon. Hindi dahil guilty siya sa mismong video, kundi dahil guilty siya sa maraming beses na totoong pumunta siya sa sabungan. At iyon ang mahirap sagutin sa mata ng mga tao. Ang pagdating ng barangay official, habang kumakain sila ng almusal, may kumatok sa pinto. Tok, tok, tok. Pagbukas ni Marco, bumungad si Kapitan Cardino. May hawak na folder. "Marco, magandang umaga. Pwede ba kitang makausap sandali?" "Pasok po, Kap." Umupo sila sa sala. Si Lina ay tumayo sa gilid, kinakabahan. "Marco," panimula ng kapitan, "may natanggap na rin kaming reklamo mula sa barangay level. Hindi ko alam kung sino nagsimula, pero sabi nila, kailangan ka raw naming maimbestigahan sa pagkakasangkot sa iligal na sabong." Napalunok si Marco. "Kap, legal po ang sabungan na pinupuntahan ko." "Hindi yun ang problema," sagot ni Kapitan. "Ang issue, teacher ka, public figure, role model. Ang tanong ng mga magulang, paano ka magtuturo ng disiplina sa bata kung ikaw mismo nadadala ng bisyo?" Sumingit si Lina, halos luhaan. "Kap, hindi po siya masamang tao. Nadala lang po." Tumango ang kapitan. "Alam ko naman, Lina, pero may proseso ito. At Marco, may nagsabi pang minsan, may kita ka raw na nangungutang sa betting area. Para siyang tinusok sa dibdib. Hindi niya alam kung sino, pero alam niyang totoo iyon at ayaw niyang tanggapin. Kapo, hindi ko po intensyong makarating sa ganito." "Alam ko, pero tandaan mo, kapag umabot to sa DepEd Division Office, mahirap nang iatras." Iniwan siya ni Kapitan ng papel. Acknowledgement form ng reklamo. Isang pirma lamang ang kailangan para iproseso. At sa araw na iyon, hindi lang trabaho niya ang nanganganib, pati pangalan niya sa buong barangay. Ang pagtatalo ni na Marco at Boyet. Hapon. Dumating si Boyet sakay ng motor na parang nagmamadali. "Pare, nakita mo na ba yung bagong video? Grabe, trending na sa group chat ng school parents." "Hindi ako yon," sagot ni Marco, halatang pagod. "Alam ko, pare, pero aminado ka, di ba? Marami ka ring beses pumunta sa sabungan. So kahit hindi ikaw yon, madali kang akusahan." Tumahimik si Marco. "Pare," dagdag ni Boyet, "kung sinong gumawa nito, kilala ka, kilala ang estilo mo, kilala ang kahinaan mo." Tumingin si Marco sa kaibigan. "Gusto mong sabihin, may naninira sa kin?" Nagkibit balikat si Boyet. "Maraming naiinggit sa iyo sa school, pare. Handler ka pa ng manok, tapos minsan nananalo ka ng malaki. Baka may nakaalitan ka sa sabungan. Baka may kasabay kang nasalihan sa pera." Hindi alam ni Marco kung alin sa mga iyon ang posibleng totoo. Hindi na niya matandaan. Maraming gabi, maraming pustahan, maraming nakahalubilo. At
at doon siya kinilabutan. Ang pagbagsak ni Marco. Pagsapit ng gabi, habang tahimik ang buong bahay, hindi mapakali si Marco. Hindi siya makakain. Hindi siya makatulog. Parang unti-unti siyang sinasakal ng sarili niyang alaala. Inalala niya ang unang beses na nagsabong siya. Masaya. Magaan. Parang laro lang. Pero ngayon, ito ang unti-unting kumikitil sa karera niya. Habang nakahiga siya sa kama, may iniabot sa kanya si Lina, isang lumang ID niya noong unang taon niya bilang guro. Hon, malumanay na sabi ng asawa, yan ang ikaw bago ka nadala sa sabong. Mabait na guro, masipag, masaya. Tumingin si Marco sa ID. Doon siya tuluyang bumigay. Umiyak siya. Umiyak nang hindi niya mapigilan. At sa luha niyang bumagsak sa lumang ID, para bang bumagsak din ang bigat ng lahat ng maling desisyon niya. Ang pahayag sa sarili. Tumayo siya, pinunasan ng luha, at lumabas sa bakuran. Inangat ang tingin sa buwan, huminga ng malalim. At kahit halos durog ang puso niya, sinabi niya sa sarili, hindi pa ako tapos, lalaban pa ako, babawiin ko ang pangalan ko. Isang pangako na hindi niya alam kung paano sisimulan, pero alam niyang kailangan niyang gawin. Kinabukasan, Miyerkules, isang araw na tila mas mabigat pa sa mga nauna. Si Marco ay nakaupo sa bangkito sa labas ng bahay, tanga ng tasa ng kapeng halos hindi niya malasahan. Tahimik ang umaga, ngunit sa loob-loob niya, parang may humihiyaw na problema sa bawat tibok ng puso niya. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay magiging mas mabagsik kaysa kahapon. Maagang maaga, dumating ang isang text message mula sa principal. Marco, kailangan kang pumunta sa division office. ASAP. Parang biglang lumiyad ang katawan ni Marco. Hindi ito ordinaryong tawag. Kung pinapatawag ka na ng division office, ibig sabihin, malala na ang kaso. Pagdating niya sa opisina, bumulaga sa kanya ang 5 tao. Ang principal, si Supervisor Hernandez, 2 officer mula sa legal unit, at isang representative ng PTA. Parang humigpit ang hangin sa silid. Ginoong Marco, panimula ng officer. Marami na pong umiikot na reklamo mula sa mga magulang. Naglabas sila ng ilang papel, mga printout, mga screenshots, mga chat. Lahat ay may iisang tema. Tanggalin si Sir Marco. May sumama pa. Hindi dapat nagsasabong ang teacher. Ginagaya ng mga anak namin. May nakita silang galos sa manok na katulad doon sa manok ni Sir. Nahuhuli siya pumapasok. Isa-isang tumusok ang mga salita sa puso niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili sa mga bagay na totoo naman sa ilang pagkakataon. Sumagot ka, Ginoong Marco, sabi ng legal officer. Guilty ka ba sa pagsasabong? Hindi na niya kaya magsinungaling. Hindi rin niya gustong magkunwari. Opo, mahina niyang sagot. Totoo pong nagsasabong ako. Nagtilian ng mga PTA representative, halatang hindi natuwa. Ngunit nagpatuloy si Marco. Pero hindi ko po pinababayaan ang trabaho ko. Hindi ko po pinapabayaan ang mga bata. Hindi ko po sinasadyang makarating sa ganito. Nagkamali ako at handa akong ayusin ito. Tahimik ang silid. Tumingin ang supervisor. Tumingin ang principal. May bigat sa kanilang mga mata. Hindi galit, kundi awa. Marco, sabi ng principal, teacher ka namin ng halos 1 dekada. Napakagaling mo. Pero ang mga magulang, nawalan na sila ng tiwala. Pag nawala ang tiwala, doon nagkakaproblema. At doon, ibinaba nila ang desisyon. Suspended ka muna ng 3 buwan, pending full investigation. Hindi tinanggal, pero hindi rin pinabalik.
Parang gumuho ang tuhod niya. Pero tinanggap niya. Kasi alam niyang kasalanan niya rin. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Lina at si Rain na naghihintay sa laylayan ng pintuan. Hon, ano nangyari? Tanong ni Lina, nanginginig. Hindi niya masabi. Hindi niya kayang sabihin. Pero kailangan. Suspended ako ng 3 buwan. Napahawak si Lina sa bibig, parang nabunutan ng lakas. Si Rain naman ay napayuko, parang ayaw umiyak sa harap niya. Marco, paano na ang gastos natin? Ang kuryente, ang tubig, yung utang sa palengke, yung gamot ni Papa? Sunod-sunod na tanong ni Lina, pero naputol ng tumulo ang luha niya. Yakap agad ang ginawa ni Marco. Hon, hindi ko kayo pababayaan. Hahanap ako ng paraan. Sorry talaga. Walang salita ang makapagpapagaan sa sitwasyon. Pero kahit papaano, ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Kinagabihan, lumabas siya saglit para bumili ng mantika. Ngunit habang naglalakad papuntang sari-sari store, naririnig niya ang mga bulungan. Si Sir Marco, yan ba yung teacher na sabongero? Sayang, ang talino pa naman daw. Ganito kasi pag nagiging adik sa sabong. Parang tinutusok ang pagkatao niya bawat salita. May isang tatay pa na biglang nagtanong, Sir, totoo bang sinuspende ka? Kasi sabi ng anak ko, hindi ka na raw babalik. Hindi na niya tinapos pakinggan. Tumalikod siya at umuwi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya, sa takot, sa guilt. Pagsapit ng 8:00, dumating si Boyet. Pare, sabi ni Boyet, narinig ko yung suspension mo. Kung kailangan mo ng trabaho, may kilala akong nagpapagawa ng kulungan ng manok. Pwede kang mag-part-time. Agad siyang natigilan. Boyet, hindi muna manok. Hindi muna sabungan. Ayaw ko nang mapunta ulit sa ganito. Tumango si Boyet. Kung ganon, may kilala rin akong construction site na naghahanap ng extra. Magaan lang, pangtawid sa pamilya mo. Doon naging malinaw sa isip ni Marco. Kailangan niyang magsimula ulit, kahit mababa, kahit mahirap, basta malinis. Bago matulog, umupo siya sa tabi ng kama. Tahimik siyang nagdasal. Matagal. Malalim. At doon niya sinabi sa sarili, ito na ang huling pagkakataon. Hindi na ako babalik sa sabong. Tao ang buhay ko, hindi manok. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, nakaramdam siya ng kaunting lakas. Kaunting liwanag. Kaunting pag-asa. 1 linggo ang lumipas matapos ang suspensyon ni Marco. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, gumising siya nang hindi suot ang polo barong, hindi bitbit ang lesson plan, at hindi papasok sa classroom. Sa halip, gigising siya ngayong isang karaniwang manggagawa. Isang lalaking magsisimula mula sa pinakailalim. Hindi madali, pero kailangan. 6:00 pa lang ng umaga, gising na si Marco. Naghanda siya ng baon, tinapay, kaunting kape, at isang bote ng tubig. Tahimik lang si Lina habang inaabot ang maliit na tuwalya. Hon, kaya mo yan, mahinang sabi niya. Tumango si Marco. Hindi dahil sigurado siya, kundi dahil kailangan niyang maniwala. Sinamahan siya ni Boyet papunta sa construction site. Pagdating nila, bumungad ang ingay ng martilyo, lagari, at mga trabahador na nagbubuhat ng hollow blocks. Mga pare, sabi ni Boyet sa mga kasamahan. Ito si Marco. Matalino to pero kailangan ng trabaho ngayon. Tulungan nyo. Tiningnan siya ng mga trabahador. Mukhang inosente, malinis, at hindi sanay sa pisikal na trabaho. Teacher ka raw? Tanong ng isa. Tumango si Marco. Tingin mo kaya mo to? Lumunok si Marco. Susubukan ko. At nagsimula siya. Una niyang trabaho,
magbuhat ng sako ng buhangin. Sa unang hakbang pa lang, parang dudurog ang balikat niya. Pero hindi siya tumigil. "Tuloy lang, sir!" sigaw ng isa. "Parang nagpipi ka lang." Biro ng isa pa. Tinawanan lang ni Marco, kahit halos hindi na siya makahinga. Sa bawat buhat ng sako, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng pagkakamali niya. Parang binabalikan siya ng kapalaran. Ipinapaalala kung gaano kabigat ang naging bisyo niya noon. Ngunit sa bawat pawis na tumulo, may nararamdaman siyang kakaiba. Para siyang binubuo ulit. Pag-uwi niya, pagod na pagod siya. Halos hindi makalakad. Pero pagdaan niya sa kanto, narinig niya ang bulungan. Si Sir Marco, nagtatrabaho sa construction? Sayang, teacher pa naman. Dahil kasi sa sabong, ayan tuloy. Tinanggap niya iyon. Dahil hindi na siya lumalaban sa salita, lumalaban na siya sa gawa. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Rain. "Pa, kumusta trabaho mo?" Ngumiti si Marco. Pagod, pero masaya. At iyon ang unang beses na sinabi niya iyon ng tapat. Pero hindi natapos ang problema. Kinabukasan, dumating ang dalawang lalaking nakamotor sa harap ng bahay. Mga mukha nilang parang hindi sanay ngumiti. "Hanap namin si Marco," sabi ng isa. Lumabas si Marco, kinakabahan. "Ako po iyon." Naglabas sila ng maliit na papel. Utang sa sabungan. Naipon. Lumaki. May interes. "Boss, kailan mo balak bayaran? Alam mo naman siguro patakaran dito." Natakot si Lina at niyakap si Rain. Naramdaman ni Marco ang matinding hiya at takot. "Pasensya na po. Hindi ko po natatandaan na ganito kalaki." Hindi lumambot ang mukha ng lalaki. "Boss, 1 linggo ang palugit. Pag hindi, alam mo na siguro." At umalis sila na parang bagyong dumaan. Pagpasok niya sa bahay, hindi siya makatingin sa pamilya niya. "Marco?" Umiiyak si Lina. "Kailan ka pa nagkaroon ng utang sa sabong?" Tumulo ang luha ni Marco. "Hon, pati ako hindi ko alam kung kailan ako nalugmok ng ganito." Yumuko siya. Durog na durog. Habang lumipas ang mga araw, nakabuo si Marco ng kakaibang routine. Umaga hanggang hapon sa construction, at gabi naman ay pagtuturo sa mga batang kapitbahay ng libreng remedial reading. Una, 2 lang ang dumadalo. Kinabukasan, naging 5. Sumunod na linggo, naging 10. Natuwa ang mga magulang. "Sir, kahit suspended ka, hindi ka sumusuko." "Salamat po, malaking tulong to sa anak ko. Hindi ka namin kakalimutan." At doon, kahit pagod siya, nakaramdam siya ng pag-angat. Nararamdaman niyang guro pa rin siya, kahit walang classroom, kahit walang sahod, kahit walang titulo. Isang gabi, habang papasara na ang maliit na tanod poste kung saan sila nagre-review, may lumapit na babae at iniabot sa kanya ang liham. "Sir, mula po ito sa PTA President." Kinabahan si Marco. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. "Ginoong Marco, aminin man o hindi, malaki pa rin ang respeto namin sa iyo. Hindi kami humihingi ng paliwanag, humihingi kami ng pagbabago. Kung ipagpapatuloy mo ang pamimigay ng oras sa mga bata, kami mismo ang magsusumite ng positibong rekomendasyon sa Division Office. Huwag kang huminto." Napatigil si Marco. Hindi niya inaasahan iyon. Isang sinag ng pag-asa mula sa mga taong dati galit na galit sa kanya. At sa gabing iyon, humarap siya sa mga bituin at nagpasalamat. Bago matulog, tumingin siya sa sarili sa salamin. Pagod. Marumi. May pasa ang braso. Pero totoo. At sinabi niya sa sarili, "Ito ang bagong Marco, hindi sabongero, hindi takas. Bagong tao, bagong simula."
At doon nagtatapos ang Kabanata 5 sa isang lalaking nagsisimula muli. Mula sa ibaba, ngunit may direksyon at may bagong apoy sa puso. Lumipas ang 2 linggo at unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Marco. Hindi na siya gumigising bilang guro, pero gumigising siyang isang amang lumalaban, isang asawang bumabangon, at isang taong handang ayusin ng pagkakamali. Hindi man madali ang mga araw, dahan-dahan naman siyang kumakapit at nagtatagumpay sa maliliit na paraan. Gabi-gabi, pagkatapos ng matagalan at masakit na trabaho sa construction, dire-diretso si Marco sa maliit na waiting shed sa tabi ng barangay hall. Doon sila nag-aaral ng mga bata. Walang blackboard, walang electric fan, walang libro kundi ang lumang modules na naiwan niya noong nasa eskwelahan pa siya. Pero naroon ang mga batang masigla. Sir Marco, tapos ko na po yung pagbasa. Sir, turuan niyo ako magsulat ng mahaba. Sir, ang dali po pag kayo ang nag-e-explain. At tuwing naririnig niya ang salitang sir, nabubuhayan ang puso niya. Para bang muling nabubuo ang pagkatao niya, kahit nasa pinakasimpleng lugar lang sila. Dahil doon niya nararamdaman. Hindi natatanggal ang pagiging guro kahit tanggalin ang trabaho. Nananatili ito sa puso. Isang gabi, may lumapit na tatay na kilala niya. Si Mang Ernesto, isa sa mga unang nagreklamo laban sa kanya noon. Sir Marco, sabi nito habang nakangiti ng mahiyain. Salamat sa pagtuturo sa anak ko ha. Pasensya ka na rin sa mga sinabi ko dati. Nagulat si Marco. Wala iyon, Mang Ernesto. Nagkamali rin naman ako. Pero iba ka, sir. Pwede ka namang magtago sa loob ng bahay dahil sa hiya, pero hindi mo ginawa. Mas pinili mong tumulong pa. At para bang naghugas iyon ng isa sa pinakamalaking sugat sa puso niya. Kung dati ay puro batikos ang nakukuha niya sa mga magulang, ngayon ay unti-unti nang nagiging respeto ang pumapalit. Ngunit hindi rin nawawala ang isa sa pinakamalaking problema, ang utang sa sabungan. 3 araw na lang ang palugit na ibinigay ng 2 lalaking dumalaw sa bahay nila. Habang patuloy siyang nagtatrabaho, patuloy din bumibigat ang isip niya. Isang gabi, kinausap siya ni Lina. Marco, magkano ba talaga ang utang mo? Hindi agad sumagot si Marco. Pero heto na, oras na para maging tapat. 14,000 kasama na ang interes. Napaiyak si Lina. Hon, saan tayo kukuha ng ganun kalaki? Hindi alam ni Marco. Pagod na ang katawan niya. Saglit siyang nahimbing, ngunit para siyang ginising ng bigat ng problema niya. Kinabukasan, pagdating sa construction site, lumapit si Boyet. Pare, napapansin kong alisto ka palagi. Para kang sinasaniban ng problema. Ano naman yun ngayon? Saglit na tumahimik si Marco bago sumagot. Boyet, kailangan ko ng 14,000 piso. Napatingin ang kaibigan. Utang sa sabungan, di ba? Tumango si Marco. Pare, hindi kita bibigyan ng pera para pambayad sa sabungan, sabi ni Boyet. Napayuko si Marco. Pero biglang dinugtungan ni Boyet. Pero tutulungan kitang kumita ng pera para mabayaran mo yon ng malinis. Tiningnan ito ni Marco. Paano? May overtime. Sabihin ko kay Foreman. Tatanggapin lahat ng kaya mong gawin. Pero Marcos, tumingin siya ng diretso. Pag bumalik ka pa sa sabong, ako mismo ang unang aalis sa tabi mo. Ramdam ni Marco ang bigat ng salitang iyon. Hindi pagbabanta, kundi tunay na malasakit. At doon, nagsimula siyang mag-overtime, araw-gabi. Kahit halos di na niya maigalaw ang balikat sa pagod. Sa unang 2 araw, kumita siya ng 800 piso. Sa sumunod, 1,200. Sa pang-apat, 900. Bawat pisong kinikita niya, iniipon niya sa isang lumang lata ng biskwit. Pag-uwi niya isang gabi, nakatayo si Rain sa pinto, hawak ang lata. Para saan po ito? Lumuhod si Marco. Para sa bagong simula natin, anak. Ngumiti ang bata. Pa, tutulungan din kita.
Pag may baon ako, hindi ko na ubusin. Napayakap si Marco sa anak. Mahigpit, puno ng pagmamahal. Linggo ng gabi, naupo siya sa harap ng lumang mesa. Bilang na bilang niya ang pera. Hindi sapat. Kulang na kulang pa rin. Pero kahit kulang, may kakaiba siyang naramdaman. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya tumatakbo. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya umaasa sa swerte. Siya mismo ang kumikilos. At doon niya naramdaman ang pinakamahalagang pagbabago. Hindi na siya alipin ng sabong. Siya na ngayon ang may hawak ng buhay niya. Pagpasok niya sa bahay, iniabot ni Lina ang isang sobre. Hon, galing sa school, division office ang nagpadala. Kinabahan siya. Parang munti nang tumigil ang tibok ng puso niya. Binuksan niya ang sobre. At ang nakasulat ay, Ginoong Marco, may nakarating sa amin na feedback mula sa mga magulang tungkol sa inyong libreng remedial teaching. Inuulit namin na suspended ka pa rin. Ngunit nais namin kayong papuntahin para sa follow-up evaluation. Napatingin si Marco kay Lina. Hon, ano kaya ibig sabihin nito? Hindi sumagot si Lina. Pero ngumiti isang ngiting ngayon lang ulit niya nakita. At doon natapos ang kabanata 6 sa isang liham na maaaring maging pintuan ng pagbabalik. O maaari ring maging panibagong laban. Lunes ng umaga, mas tahimik ang bahay nila Marco kaysa karaniwan. Walang ingay ng mga batang nag-aagawan sa modules, walang katok ng kapitbahay na nagpapatulong, walang martilyo mula sa construction site. Tanging kabog ng dibdib ni Marco ang maririnig habang pinipisil niya ang sulat mula sa division office. Ito na. Ito ang araw na haharap siya. Hindi sa mga estudyante, kundi sa mga taong may kapangyarihang ibalik o tuluyang bawiin ang kanyang karera. Maagang nag-ayos si Marco. Isinuot niya ang pinakamaayos na polo niya, plansado at amoy sabon na matagal nang hindi niya nagagamit. Huminto siya sandali sa salamin. Sir Marco, bulong niya sa sarili. Bumalik ka. Lumapit si Lina, inayos ang kwelyo niya at ngumiti isang ngiting puno ng pag-asa. Hon, tandaan mo, hindi kasamahan ang nagdala sa iyo dito pagkakamali lang. Hinawakan nito ang kamay niya. Kaya mong bumawi. At ang simpleng haplos na iyon ang nagbigay sa kanya ng tapang. Pagdating sa division office, tila sumikip ang hangin. May mga guro, staff at ilang magulang sa loob. Nang makita siya, may ilan na nagbulungan. Ayan si Sir Marco, yung natanggal dahil sa sabong. Ba't nandito ulit? Hindi na ito bago sa kanya. Pero ngayong araw, hindi siya umilag. Hindi siya tumungo. Pumasok siya ng taas noo, kahit nanginginig ang tuhod. Pagdating niya sa conference room, nandoon na. Si Supervisor Hernandez, ang legal officer, ang PTA president, at ang principal niyang si Sir Bautista. Tahimik silang lahat nang pumasok siya. Umupo ka, Ginoong Marco, sabi ng supervisor. Umupo siya. Ramdam niya ang bigat ng tingin ng lahat. Unang nagsalita ang PTA president, si Ginang Rosales, isang matapang at diretso magsalita. Ginoong Marco, panimula niya. Bago kami magdesisyon kung ano ang magiging rekomendasyon namin para sa iyo, gusto naming marinig ang sarili mong paliwanag. Huminga ng malalim si Marco. Hindi niya pinaganda ang istorya. Hindi rin siya nagpalusot. Ma'am, totoo pong nagkamali ako. Totoo pong nagsabong ako. Totoo pong may mga araw na mas inuna ko ang sabungan kaysa trabaho. At totoo pong ilang beses ko ring tinakbuhan ang problema ko. Tahimik ang lahat. Pinagpatuloy niya. Pero hindi ko sinukuha ng mga bata. Kahit tinanggal ako pansamantala, nagpatuloy akong magturo. Kahit walang sweldo, kahit walang classroom, kahit walang libro. Lahat ng natutunan ko sa pagiging guro, ibinigay ko ng libre. Tumingin siya sa kanila. Hindi mayabang. Hindi arogante, kundi totoo.
At hindi ko po iyon ginawa para bumalik sa trabaho. Ginawa ko iyon dahil hindi ko kayang talikuran ng pagiging guro. Tumitig sa kanya ang supervisor. Ginoong Marco, sabi nito, handang-handa ka bang iwan ang sabong? Lubos at walang kondisyon? Tumingin si Marco sa sahig. Kinuyom ang kamao. At buong lakas ang sagot. Hindi na po ako babalik sa sabong kahit kailan. At sa unang pagkakataon, naramdaman nilang hindi iyon pangako lang, kundi panata. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Pasok, sabi ng principal. Pumasok ang 5 batang lalaki at babae, mga estudyanteng tinuruan niya sa waiting shed. Kasama nila ang 3 magulang na hawak ang sulat. Nagulat si Marco. Pati ang mga opisyal. Sir, sabi ng isa sa mga bata, si Junjun, ginawa po namin to para sa inyo. Iniabot nila ang isang maliit na folder. Nakasulat, Testimonial Letters for Sir Marco. Binasa ng PTA President ang ilan. Si Sir Marco po ang dahilan kung bakit marunong na magbasa ang anak ko. Kahit di na po siya teacher, tinuruan niya pa rin kami ng libre. Kahit gawa ng construction, pumupunta pa rin siya para magturo. Napaluha ang ilang opisyal. Pati ang principal ay napabuntong hinga. Hindi makapaniwala si Marco. Hindi niya alam na may ganito palang nagawa ang mga maliit na gabi ng pagtuturo niya. Ginoong Marco, sabi ng legal officer, bihira sa amin makakita ng gurong kahit tinanggal ay mas sinipagan pang magturo kaysa noong nasa serbisyo pa. Nag-angat ng tingin si Marco. Hindi niya alam kung pag-asa ba o takot ang nararamdaman niya. Nagpatuloy ang officer. Hindi pa tapos ang suspension mo, may proseso pa. Pero base sa ebidensya, base sa testimonya, at base sa nakikita naming pagbabago, tumigil ito sandali. May posibilidad kang makabalik. Naluha si Marco. Hindi niya napigilan. Tumulo ang luha sa gitna ng conference room. Lina, Rain, Boyet. Mga batang tinuruan niya. Lahat sila parang pumasok sa isip niya sabay-sabay. At sa wakas narinig niya ang mga salitang hindi niya inasahan. Ginoong Marco, maaari ka nang umuwi. Ipagpapatuloy namin ang evaluation. Ngunit masasabi naming maganda ang takbo ng kaso mo. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng pamilya. Hon, ano nangyari? Tanong ni Lina. Halatang sana'y maganda ang balita. Nakangiti si Marco. Pagod. Luhang masaya. At puno ng pag-asa. Hon, may pag-asa tayo bumalik. Hindi pa tapos ang laban. Niyakap siya ni Lina. Niyakap siya ni Rain. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya lugmok na sa simula na siya ng muling pag-angat. At sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa ilalim ng ilaw ng kanilang maliit na bahay, sinabi niya sa sarili, hindi ko pa hawak ang tagumpay, pero hawak ko ang aking sarili. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabalik. Lumipas ang 3 araw matapos ang pulong sa division office. Sa loob ng 3 araw na iyon, mas masarap gumising si Marco. Hindi dahil sigurado siyang babalik bilang guro, kundi dahil may pag-asa na. At minsan, sapat na kasi ang pag-asa para lumakad ulit ng diretsyo. Pero hindi niya alam. Ang susunod na araw ay magdadala ng panibagong unos. Biyernes, katatapos lang ni Marco sa trabaho sa construction at pauwi na siya. Bit-bit ang kaunting sahod galing sa overtime. Pagdating niya sa kanto, napansin niya ang isang motor na nakaparada. 2 lalaking nakaitim, parehong mukha ang nakita niya noon. Lumapit sila. Boss Marco, sabi ng isa. Ako nga pala yung bumisita sa bahay niyo dati. Napakapit si Marco sa strap ng bag. Magandang gabi po. Papunta lang ako sa... Hindi na siya nakapagtapos. Boss, usapan natin. 1 linggo ang palugit. Lumampas na ng 3 araw.
Tumigil ang paghinga ni Marco. Kinakalkula niya sa isip ang perang naipon niya. Kulang pa rin. Hindi ito sasapat kahit pagdugtungin pa ang halos isang lingguhang pagod ng katawan niya. Pasensya na po, sabi ni Marco, halos pabulong. Kinakaya ko pong bayaran, pero kulang pa po. Kailangan ko pa ng... Tumawa ang isa, masama ang ngiti. Boss, wala kaming pakialam kung saan ka kukuha. Basta sa linggo, kailangan naming makuha ang buong 14,000. Kung hindi, pumatong ang kamay ng isa sa balikat ni Marco. Mabigat, malamig, parang bakal. Baka hindi lang pera ang pag-usapan natin. Nalamig ang likod ni Marco. Hindi siya umimik. Hindi siya lumaban. At nang umalis ang mga lalaki, para siyang nauubusan ng hangin. Habang naglalakad pa uwi, bumalik sa isip niya ang unang beses na naisabak sa sabungan. Isang kaibigan, isang pustahan, isang panaluisang adrenaline rush na hindi niya malimutan. Pero ngayon, adrenaline ng takot ang nararamdaman niya. Sa isip niya, bakit ba ako napasok dito? Bakit ko hinayaan mangyari to? Pero huli na ang tanongang mahalaga ngayon ay paano siya makakalabas. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Lina na nakahanda ang hapunan. Hon, may kumatok kanina. Hinanap ka. Mukhang sila yung dati. Napaupo si Marco. Hawak ang ulo. Hon, kailangan ko ng bayaran ng utang. Kailangan ko ng tapusin to. Umupo si Lina sa tabi niya. Hawak ang kamay niya. Marco, kung kailangan, ibebenta natin ang lumang TV, yung lumang motorsiklo. Hindi, Hon, putol ni Marco. Hindi tayo magbebenta. Ako ang gumawa ng problema. Ako ang aayos nito. Tumingin si Lina sa kanya. May luha, ngunit may tiwala. Marco, hindi ka nag-iisa. Pero kaya mo yan. At yun ang lakas na kailangan niya. Kinabukasan, Sabado, pumunta si Marco sa waiting shed para magturo ulit. Nandun na ang mga bata. Sir Marco, sigaw nila. May bago po kayong lesson? Ngumiti si Marco. Konsepto ng pagbabaybay tayo ngayon. Pero bago pa man makapagsimula, may lumapit na isang babae. Kilala niya, si Ma'am Letty, dating co-teacher niya sa Filipino Department. Nakangiti ito. May dalang maliit na brown envelope. Marco, sabi niya, narinig ko ang tungkol sa kaso mo, pati na rin ang ginagawa mong pagtuturo dito sa kalye. Napayuko si Marco, nahihiya, ngunit grateful. Ma'am, pasensya na po kung nadungisan ang pangalan ng departamento. Ngumiti si Ma'am Letty. Walang perpektong guro, Marco. Pero ikaw ang nagpakita kung ano ang ibig sabihin ng tunay na guro. Kahit walang sahod, hindi ka tumigil. Iniabot niya ang envelope. Para sa iyo to. Nagulat si Marco. Ano po ito, ma'am? Tulong mula sa mga dati mong kasamahan. Hindi man malaki. Pero galing sa puso. Binuksan ni Marco. Hindi siya nakapagsalita. 8,500 piso. Para siyang natulala. Ma'am, paano ko ito babayaran? Hindi mo kailangan bayaran, isa lang ang hinihingi namin. Ituloy mo ang pagbabago mo. Tumulo ang luha ni Marco. Ma'am, maraming salamat po. Pag-uwi niya, agad niyang binilang ang naipon niyang pera. Kasama ang donasyon, kasama ang sahod, kasama ang ilang ibinigay ni Boyet, umabot ng 12,370 piso. Kulang na lang ng 1,630 piso. Kinabukasan ang deadline ng paniningil. Napahawak siya sa noo. Paano ko pa bubunuin ang kulang? Gabi, tahimik. Pero may kumatok. Tok, tok, tok. Pagbukas niya, si Mang Lucio, ang matandang nagtitinda ng gulay sa palengke. Marco,
Sabi nito, narinig ko ang problema mo. At narinig ko rin ang ginawa mo sa mga bata. Iniabot nito ang isang gusot na sobre. Hindi malaki, pero baka makatulong. Pagbukas ni Marco, napatulala siya. 1,700 piso. Kulang ng konti ang bilang pero lampas pa rin sa kailangan niya. Mang Lucio, bakit po? Wala naman akong nagawa para sa inyo. Ngumiti ang matanda. Sir, tinuruan mo ang apo ko magbasa. Yun pa lang, bayad na ang lahat. At sa gabing iyon, halos hindi makapagsalita si Marco sa sobrang pasasalamat. Nang makumpleto niya ang halaga, naupo siya sa kama, hawak ang sobre ng kompletong pera. At mahina niyang sinabi, isa-isa kong binabayaran ang kasalanan ko unti-unti. Babangon din ako. Ang puso niya ay hindi natakot, hindi napagod kundi handa na. Dahil bukas, sa wakas, haharapin niya ang mga lalaking naniningil hindi bilang takot na sabongero, kundi bilang isang lalaking nagbago. Maagang nagising si Marco kinabukasan, Linggo. Hindi dahil sa alarm clock, hindi dahil sa ingay ng kapitbahay, kundi dahil sa isang pakiramdam na ngayon niya lang ulit naramdaman. Handa na siya. Sa mesa, nakalagay ang puting sobre na naglalaman ng 14,070 piso. Ang buong bayad may sobra pang kaunti. Pinagpawisan niya iyon, pinaghirapan, at pinaghirapan din ng mga taong naniwalang kaya niyang magbago. Ngayon, panahon na para tapusin ang isa sa pinakamalaking kasalanan ng nakaraan. 10:00 ng umaga nang maglakad si Marco papunta sa lumang sabungan na dati niyang pinupuntahan. Habang papalapit, naramdaman niya ang lumang takotingat, kaba at hiya. Maraming alaala dito. Panalo, talo, sigawan, at mga desisyong bumago ng buhay niya. Ngayon, hindi na siya pumunta para tumaya, pumunta siya para magbayad at magsara ng kabanata. Sa gate, nakaupo ang 2 lalaking nakaitim, ang mga maniningil. Nakangiti ng mapang-asar. "Oh, Boss Marco," sabi ng isa. "Hindi namin in-expect na babalik ka." Tumingin si Marco ng diretso sa kanila. Hindi mayabang, kundi matapang. "Bumalik ako dahil wala akong balak takbuhan ang problema ko." Iniabot niya ang sobre. Binuksan niyon ng lalaki. Binilang ang pera. Tahimik ang lahat. Ramdam ang bigat. Pagkatapos bilangin, tumingin ang lalaki sa kanya. Hindi na nakangisi. Kompleto. Tumango si Marco. "Maraming salamat po. Sana tapos na tayo." Nagkatinginan ang 2 lalaki. Isa sa kanila ay napasinghap ng mahina at nagsalita. "Boss, bihira sa sabungan ang bumalik para magbayad ng diretsuhan. Karamihan tumatakbo, umaalis, nagtatago." Tumingin sila kay Marco ng may kakaibang respeto. "Hindi ka pala takot. Hindi ka rin sinungaling. Kung ganito ka, boss, hindi ka naman dapat napunta rito." Ngumiti si Marco, ngunit malungkot. "Huli na po ang lahat, pero hindi pa huli para magbago." Tumango ang lalaki. "At dahil doon, wala ka ng problema sa amin." At sa unang pagkakataon, narinig niya ang salitang matagal niyang gustong marinig. "Malinis ka na." Lumakad si Marco pauwi, hawak ang magaan na bulsa, pero puno ang puso. Ang mundo ay parang mas maliwanag. Ang hangin ay parang mas presko. Habang naglalakad, may isang matandang sabongero ang napansin siya. "Marco?" tanong nito. "Bakit ngayon ka lang ulit dito?" Ngumiti si Marco. Isang ngiting nagpapatunay ng pagbabago. "Huling punta ko na po. Hindi na ako babalik dito bilang sabongero." Napangiti rin ang matanda. "Kung totoo yan, maswerte ang buhay mo. Hindi para sa lahat ang sabong, Hicho. Buti nakalabas ka." At doon nagpatuloy si Marco sa paglakad. Hindi na palayo sa bahay, kundi palayo sa nakaraan. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang naghahanda si Lina ng tanghalian, tortang talong at ginisang sayote.
Karaniwang ulam lang pero ngayon ay parang pinakamasarap na handa sa buong mundo. Ano, Hon? Tanong ni Lina. Kinakabahan ngunit umaasa. Niyakap siya ni Marco. Tapos na, Hon. Wala na tayong babayaran. Wala nang maniningil. Wala nang hahabol sa atin. Naluha si Lina. Hon, proud ako sa iyo. Proud na proud. Lumapit si Rain at niyakap din ang ama. Pa, totoo? Wala na pong masamang pupunta dito? Tumingin si Marco sa anak. Oo, anak. Malinis na si Papa. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang pamilya niyang masaya, kumpleto at walang takot sa pinto. Habang kumakain sila, may kumatok sa pinto. Tok, tok, tok. Nandun ang isang kawani mula sa barangay, may hawak na sobre. Para kay Ginoong Marco de la Peña, sabi ng lalaki. Kinuha ni Marco ang sobre, kinabahan. Binuksan niya ito. Nakasulat, inaanyayahan ka ng division office sa isang mahalagang pulong. Tatalakayin dito ang final evaluation ng iyong suspension. Huminto ang puso ni Marco sa ilang segundo. Ito na. Ito ang desisyong magtatapos ng lahat kung babalik ba siya sa pagtuturo o tuluyan ng mapuputol ang karera niya. Tumingin si Marco sa pamilya niya, sa mga batang tinuturuan niya, sa mga taong tumulong, at doon siya huminga ng malalim. Handa na ako. At sa gabing iyon, bago siya matulog, sinabi niya sa sarili, tinapos ko na ang mga anino ng nakaraan. Ngayong oras na para harapin ang liwanag ng kinabukasan. Bukod sa takot, mayroon na siyang bagong sandatalakas ng loob, pagbabago at pag-asa. Lunes ng umaga. Iba ang tahimik sa bahay ni Marco. Hindi takot, hindi kaba, kundi pag-asa na parang tumutunog sa bawat sulok ng dingding. Suot ni Marco ang lumang polo barong na minsan nang naging simbolo ng kanyang pangarap. Ngayon, tila isa itong sandatang dala ang lahat ng pinagdaanan niya, ang hiya, ang pagsisisi, ang hirap, ang pagbabago at ang muling pagtindig. Sa harap ng salamin, huminga siya ng malalim. Sir Marco de la Peña, mahina niyang bulong. Bumangon ka. Pagdating niya sa division office, naroon agad ang mga taong kilala niya. Ilang magulang, ang PTA president, mga opisyal, at ilang guro na dati niyang kasama. Ang ilan ay ngumiti. Ang iba ay tahimik. Pero wala nang nakatingin ng may paghusga, may paggalang na. Tinawag siya ng legal officer. Ginoong Marco, handa ka na? Tumango siya. Pinagbuksan ang conference room. Pagpasok niya, nandoon ang principal, si Supervisor Hernandez at 2 miyembro ng DepEd Committee. Seryoso ang mukha nila. Walang emosyon. Umupo ka, Ginoong Marco, sabi ng supervisor. Umupo siya. Tuwid. Handa. Nanginginig. Nagbukas ng folder ang legal officer. Pagkatapos ng 3 linggong obserbasyon, pagkatapos ng testimonya ng mga magulang, pagkatapos ng komunidad na nagpatunay sa kusang pagbabago mo, at matapos ang personal mong pagharap sa responsibilidad, tumigil ito sandali, para bang ang oras ay huminto kasama niya. Ang komite ay nagkaroon ng desisyon. Napabitaw ng mahina si Marco, Lina, Rain, mga batang tinuruan niya, mga sakripisyong ginawa niya. Lahat iyon ay parang lumutang sa isip niya. At pagkatapos ay narinig niya ang mga salitang magpapabago ng buhay niya. Ibabalik ka namin sa serbisyo. Napapikit si Marco, hindi makapaniwala. Parang tumigil ang puso niya at biglang bumalik sa normal. Ngunit, dagdag ng legal officer, mayroong conditions. Napatayo siya ng bahagya sa kaba. Una, isang taong probation. Ikalawa, bawal ang anumang kaugnayan sa sabungan. Ikatlo, kailangan mong mag-attend ng counseling program. At ika-4, magvo-volunteer ka sa weekend reading program ng district.
Tumango si Marco. Walang pagdududa. Tatanggapin ko po. Lahat ng kondisyon, tatanggapin ko. At doon, tumango ang supervisor. Ginoong Marco, maligayang pagbabalik. At ang principal, na matagal niyang kinatatakutan, ay ngumiti ng malumanay. Proud kami sa iyo, Marco. Hindi lahat ng tao kayang humarap sa mali nila. Pero ikaw, ginawa mo. Paglabas niya sa conference room, sinalubong siya ng PTA president. Sir Marco, nakangiti ito, may hawak pang maliit na bouquet. Sir, hindi ko ito madalas sabihin sa teacher, pero salamat. Salamat sa hindi pagsuko. Naluha si Marco at yumuko bilang respeto. Kasunod nito, lumabas ang mga batang tinuturuan niya sa waiting shed. May hawak silang karton na sulat-sulat. Welcome back, Sir Marco. Tumakbo sila papunta sa kanya at sabay-sabay na yumakap. Sir, babalik ka na sa school? Sir, pwede pa rin kami mag-aral sa inyo? Sir, proud kami sa inyo? Wala nang salitang sumapat sa naramdaman niya. Umiyak siya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa tagumpay. Pag-uwi niya, naghihintay ang pamilya niya sa pintuan. Nang makita siya ni Lina, agad nitong tinakpan ang bibig sa pag-iyak. Marco? Nakangiti si Marco. Malaki at puno ng liwanag. Hon, babalik ako. Guro ulit ako. Sumigaw si Rain at niyakap ang ama. Pa, teacher ka ulit! Teacher ka ulit! At sabay-sabay silang nagyakapan, mahigpit, masaya at puno ng pag-asa. Sa maliit na bahay na yon, puno ng hirap pero puno rin ng aral, lumipad ang isang bagong pagsisimula. Epilogo. Ang hinaharap na mas malinaw kaysa noon. Lumipas ang ilang linggo at muling bumalik si Marco sa paaralan. Hindi siya hiniyawan. Hindi siya tinutukan ng spotlight. Pero sinalubong siya ng mga batang ngumiti, mga gurong tumango, at mga magulang na nagpakita ng paggalang. At iyon ang pinakananais niya, hindi papuri kundi tunay na pagtanggap. Sa unang araw niya ng pagtuturo, tumayo siya sa harap ng klase at nagsalita. Mga estudyante, hindi mahalaga kung ilang beses kang nadapa. Ang mahalaga ay kung paano ka bumangon. At nagsimulang bumasa ang mga bata, tumawa, magtanong, mag-aral tulad ng mga araw bago siya bumagsak. Ngunit ngayon, may pagkakaiba. Ang gurong si Marco ay hindi na guro lamang. Isa na siyang tao na dumaan sa dilim at piniling maglakad tungo sa liwanag. At doon nagtatapos ang kanyang kwento, hindi sa pagkatalo, kundi sa tagumpay ng isang taong nagbago at bumangon. Wakas.